against us. We have left our first love. Iniwan natin ang ating unang pag-ibig. Remember, repent, return. Remember, repent. Alalahanin mo, noong makilala mo ang Panginoon at naramdaman mo ang kagalakan sa katotohanang may Diyos na nagmamahal sa iyo. Wala kang pag-asa noon, di ba? Pero binigyan ng direksyon ng buhay mo. Napuno ang puso mo ng kagalakan at pagnanais na makilala pa ang Diyos sa kanyang mga salita. Hinahangad mo ngayon na malaman ang kalooban ng Diyos upang makapaglingkod sa Kanya. Ganyan ka pa rin ba? O handa na lang? Alalahanin mo, ang tanging laman ng isipan mo ay matuto higit patungkol sa Panginoon at sa Kanyang mga salita. Hindi mo maunawaan sa simula. Mananalangin at hihingi ka ng tulong sa Panginoon. Maunawaan mo lamang ang mga salita niya. Mga pangalan, sukat, mga bagay na noon mo lang narinig at nabasa. Ngunit pinipilit mong maunawaan at malaman. Natuto ka di manalangin. Kahit sa isang pirasong candy, iinumin na tubig, maging ang tubig na panligo. Lahat ay gusto mong itulog sa Panginoon sa panalangin. Ganyan ka pa rin ba? O hanahanan na lamang? Alalahanin mo! Excited ka palagi na dumating ang linggo dahil ang Diyos ang pahinga mo. Halos araw-araw ay nasa simbahan ka. Pupunta na simbahan, mananalangin bago pumasok. Malayo man ang nilalakad, di alantana. Basta, para sa Panginoon, pupunta na simbahan mag-isa. Dahil ang gusto mo ay linisin ang tahanan ng Panginoon. Walang nakakakita, walang nakakaalam. Tanging ang puso mo lamang ang kagalakan ay maglingkod sa anumang paraan. Paglilingkod sa Diyos, mga kapatiran, simbahan, lahat mahalaga para sa iyan. Ganyan ka pa rin ba? O hanahanan na lamang? Alalahanin mo! Puno ng awiting makalangit ang puso mo. Umaawi para sa Panginoon. Kahit di mo pa nga makuha ang tono. Puno ang puso mo ng kaba nung una kang umawit sa likod ng pulpito. Ngunit ang tanging hangarin ay umawit at mabigyan ng kapurihan ng Panginoon. Noon, wala ka pang madaming alam sa salita ng Panginoon. Ngunit nagpapagamit. Mabahagi lamang ang kaligtasan. Wala kang pinapalampas. Naranasan mo masaraduhan ng pintuan, mabuhusan ng tubig, tanggihan, at mapaya. Ngunit, may mga luha man napapatong. Ito'y nanggagaling sa lalim ng pagmamahal mo sa Panginoon at sa kaluluwa. Ganyan ka pa rin ba? Alaala na lang. Alalahanin mo! Iniingatan mo ang puso mo. Ayaw mo na magkaroon na kahit maliit na puwang ang kasalanan sa buhay mo. Sa maliit na kasalanan, tumatangis ka sa Panginoon at humihingi ka ng tawad sa bawat nakikita mo, sa bawat ginagawa mo, at sa bawat lumalabas sa bibig mo. Iniingatan at binabantay mo. Huwag ka lamang magkamalit magkasala sa Kanya. Ganyan ka pa rin ba? O alaanan na lamang? Alalahanin mo mga bagay na sumubok sa pananampalataya mo. Pag-uusig, pagpapahinto sa iyo ng pamilya mo sa paglilingkod sa Panginoon. Pinagtabuyan, sinunog ang mga damit, tinutuya ka sa paglilingkod mo. Pero lahat, iluluhod mo sa Panginoon at sa Kanya pinagkakatiwala. Ganyan ka pa rin ba? Wala na lang. Alalahanin mo ang lalim ng pagmamahal mo sa Panginoon. Mga lumabas sa bibig mo na, Panginoon, kung lalayo lang din ako at tatalikod at mawawala ako sa presensya mo, kunin niyo na lamang po ako. Di ba?
Dahil ang mahalaga sa'yo, ang importante sa'yo, ay mabuhay sa pag-ibig ng Diyos dahil siya na ang nagmamay-ari ng puso at buhay mo. Ganyan ka pa rin ba? O alaala na lang. Alalahanin mo naman! Kailan mo huling tunay na nakausap ang Panginoon? Kailan ka huling nagbahagi ng salita ng Diyos na niluhod mo ng marugdog sa Panginoon dahil sa pagnanais na maligtas sa kapahamakan ng isang kaluluwa? Kailan? Kailan ka umawit na alam mo, malinis ang puso at buhay mo sa Panginoon? Kailan ka huling naglingkod sa Panginoon na walang bahid na pagpapanggap at tinatagong kasalanan? Kailan? At kailan mo tunay na naranasan ang Panginoon sa buhay mo? Kikilos ka ba? O mananatili na lamang na alaala ang lahat ng init, pagmamahal, at paglilingkod mo sa Diyos? Alalahanin mo. Alalahanin mo, mula sa pinakamataas at pinakamasayang punto ng buhay mo bilang isang Kristiyano hanggang sa pagbagsak mo. Hindi ka basta bumagsak lang. Paano nangyari? Nailalamig ka na pala. Hindi ka na katulad ng dati. Nawala ang kagalakan. Nawala ang sigasig at pagmamahal. Nanalayo ka na pala, Kristiyano. In every decision you make, it is a matter of choice. Hindi ka basta bumagsak lang. Alalahanin mo, nagsimula sa maliit. Sa mga bagay na hindi halata, nariyan ka, naglilingkod. Tuwing Sunday, nag-a-attend ka pa, di ba? Nakaupo ka pa tuwing prayer meeting. Nakapag-soul winning ka pa naman. May nagpapabaptize. May mga kapatiran pa nagsasabi sa'yo na, Francis, alam mo, blessing ka. Ituloy mo lang ang ginagawa mo. May mga ministry and leadership na may pinagkakatiwala sa'yo. Pero kung magiging tapat ka, at kung aamin ka, at kung makikita nila ang laman ng puso mo, at kapag ikaw, at kung sino ka kapag ikaw na lamang mag-isa, at kapag wala kang kasama, alam mo kung anong kalagayan mo. Pero pinili mong magtanggap at magpanggap at itago. Hanggang sa unti-unti kang nilamon ng nooy palit lamang na kasalanan. Ngayon ay napakalaki na pala. Hanggang sa magugulat na lang ang lahat. Bumagsak ka na, Kristiyano. In every decision you make, it is a matter of choice. Hindi ka basta bumagsak lang. Alalahanin mo ang iyong paningin. Unti-unti mong ibinaling. Mula sa mali ata yung desisyon ng mga kapatid. Pero naunawaan ko sila. Humantong ka sa punto na unti-unti mong nakita na hindi pala perpekto ang simbahan at ang kapatiran. Noon, lagi mo sinasabi na looking unto Jesus, the author and finisher of my faith. Ngayon, lagi mo sinasabi na lagi na lang nila ako nakikita. Lagi na lang nila akong pinupuna. May ginagawa na nga ako ah. Maganda rin hangarin ang aking ginagawa, pero ganyan pa rin tingin nila sa akin. May ginagawa ka na nga, ganyan pa ang balik nila. Lagi mo sinasabi sa iyong sarili, ang mga dahilan ng iyong pagbitaw ay mga tao, pero Kristiyano hindi. Hindi sapagkat in every decision you make, it is a matter of choice. Hindi ka basta bumagsak lang. Alalahanin mo, ang iyong pandinig, unti-unti mong ibinaling. Noon, ang buhay mo umiikot na sa salita ng Panginoon. Ngayon, umiikot na sa sinasabi ng mundong ito at ng laman mo. Mas pinakikinggan mo na ang mga negatibong bagay kaysa sa mga bagay na nais ng Diyos marinig mo. Sa ingay ng puso mo, sa ingay ng isip mo, hindi mo na marinig ang munting tinig ng Diyos. Narinig mo na lang ang kanyang salita'y pinapangalan, pero hindi ka na nakikinig. Dumadaan na lang ang salita ng Panginoon,
Pero hindi ka na binabago sapagkat hindi mo hinahayaang baguhin ka ng Panginoon. Kristiyano, in every decision you make, it is a matter of choice. Hindi ka basta bumagsak lang. Alalahanin mo, ang puso mo, unti-unti mong ibinaling. Ang puso mo na sinulong mo nun sa Panginoon, unti-unti mo nang binawi. O baka ibinibigay mo na, o baka naibigay mo na ang puso mo na dapat para sa Panginoon. Yung magandang hangarin mo noon, yung magbigay lang ng papuri sa Panginoon. Ngayon, pansariling papuri na ang hanap mo sa paglilingkod. Napakatahimik noon ang iyong pagkilos at paglilingkod. Ngayon ay napakaingay na ng mga salita mo at mga gawa mo na wala namang laman sapagkat hindi para sa Panginoon. Ang oras mo noon, para sa Panginoon. Pero ngayon, ninakaw na ng mga walang kabulang bagay sa mundong ito na nagpapaikot sa buhay mo. Ano yung mga ito? Cellphone ba? Social media? Halaman? O baka bisikleta? O di kaya naman pag-aaral? Trabaho? Alin dito? Alin dito? Alin dito ang kumuha ng oras mo? Pero alin man sa mga ito, basta pinahihigit mo sa Panginoon, may mali na. May mali na. May mali na sa puso mo. Pamilya. Fellowship. Pagkakaibigan. Relasyon. Lahat ng mga bagay na sana'y maganda para sa atin. Pero kung ipahigit mo sa Panginoon, at kung ang mga bagay na ito ay hindi aayon sa kalooban ng Panginoon, may mali na. May mali na. May mali na sa puso mo. Kung oras mo sa pagbasa ng Biblia, oras mo sa panalangin, sino? Ano? Ano ang kumuha ng oras mo sa mga bagay nito, kabataan? Ano? Ano ang nagpalayo sa puso mo sa Panginoon? Sino? Sino nagpalayo sa puso mo sa pangkabataan? Hindi ka basta bumagsak lang. In every decision you make, it is a matter of choice. Hindi ka basta bumagsak lang. Alalahanin mo. Saliksikin mo ang puso mo. Ano nang kalagayan ng puso mo? Nariyan ka pa ba talaga? O malayo ka na sa Panginoon? At kung malayo ka na, tandaan mo, hindi ka darating sa punto ng buhay mo. Ng ganyang punto ng buhay mo na wala kang kasalanang pinasok sa puso mo na unti-unti nagpalayo siya sa Panginoon. Huwag mong lilangin ang sarili mo. Alam mo kung anong kalagayan mo. Alam mo, gumising ka lang. Young people, gumising ka lang. In every decision you make, it is a matter of choice. Hindi ka tunay na makakabangon kung walang tunay na pagsisisi sa mga kasalanan na nagpalayo siya sa Panginoon. Alalahanin mo. Kristiyano, hindi maaaring manatili ka sa pag-alala lang. Walang tunay na Kristiyano ang nakabalik sa Kanya na walang ginawang tunay na pagsisisi. Magsisi ka! Kristiyano, oo. Tao lang din naman ako. Nagkakasala din naman ako. Ikaw, nagkakasala ka din naman, hindi ba? Pareho lang naman tayo. Alam ko naman na hindi na ako. Kristiyano, huwag mong lilangin ang iyong sarili na isang normal sa isang buhay na Kristiyano ang magpakasasa sa kasalanan. Humingi ka ng tawad at tulong sa Panginoon bago mahuli ang lahat. Magsisi ka. Magsaya mo pala kapalit ang mataas ng langit. Mahirap na. Baka hindi ako pumasa. Ano na lang sasabihin ng mga magulang ko, ng mga kaibigan ko, ng mga kaklase ko? Nakakahiya. Hindi ko kaya. Ano na lang sasabihin ng iba? Ikaw din naman, hindi ba? Ikaw din naman.
Alam ko naman na hindi lang ako. Kristiyano, huwag mong ikatwiran na mabuti ang kahihinatan ng ginagawa mo kung ang paraan mo naman ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Humingi ka ng tawad at tulong sa Panginoon bago mahuli ang lahat. Magsisi ka. Magsisi ka. O baka naman, mahilig ka ding makinig at umawit ng mga makamutokanta. Love song lang naman. Tandang-tanda ang bawat liriko at napapasabay pa. Alam mo, ikaw, may boses ka. Iparinig mo sa iba, sayang. Malamang, sisikat ka. Kristiyano, huwag mong ipilit sa isip mo na walang mali sa ginagawa mo. Humingi ka ng tawad at tulong sa Panginoon bago mahuli ang lahat. Magsisi ka. Pagkakaroon ng karelasyon na hindi mananampalataya. Ikaw naman, masyado mo naman akong husgahan. Dadalhin ko siya sa simbahan. Makikilala niya din ng Diyos. Nagmahal ka na din. Nagmahal ka naman din, hindi ba? Paano kung mas nahanap ko sa kanya tunay na pagmamahal? Alam niyo, mas nakita ko sa kanya tunay na pagmamahal. At mas naintindihan niya ang nararamdaman ko kaysa sa inyo. Kasalanan mo ang magmahal? Nagmahal ka naman din, hindi ba? Kristiyano, gumising ka. Huwag mong sabihin na mahal mo ang Diyos kung may mas humihigit sa Kanya dyan sa puso mo. Dahil sino man at anuman ang pumalit sa Diyos dyan sa puso mo ay kailanman hindi makakabuti sa inyo. Humingi ka ng tawad at tulong sa Panginoon bago mahuli ang lahat. Magsisi ka. Magsisi ka. O ano? Nakabisita ka na din ba? O ito, gusto mo ba? Gusto mo ba? Ayan. O ano pakiramdam? Sa una lang ka ba, hindi ba? Nagpapaksa sa pita ng laman habang pinapanood at pinagmamasdan ang mga malalasong na rawan. Wala namang nakakaalam. Wala namang nakakakita. Pareho lang naman tayo. Alam ko naman na hindi lang ako. Tao lang ako. Kristiyano, tandaan mo, huwag mong ipagpalit ang kabanalan mo sa pansamantalang kaligayahan ng mga. Humingi ka ng tawad at tulong sa Panginoon bago mahuli ang lahat. Magsisi ka. Ang importante, hindi ako lumiliban ng araw na ito. Hindi ako nakakalimot sa Diyos. Nakakapagkaloob ako. Nakakaawit pa rin ako sa likuran ng pulpito. At nagagawa ko pa din naman lahat ng aking mga ministeryo. Tao lang ako. Pareho lang naman tayo. May sariling dahilan ako. Kristiyano, kailanman hindi magiging katanggap-tanggap ang ganyang uring paglilingkod sa harapan ng Diyos. Humingi ka ng tawad at tulong sa Panginoon bago mahuli ang lahat. Magsisi ka. Ganito na ako. Hindi ko na mababago ang sarili ko. Hindi na ako gagamitin ng Diyos. Dahil sa mga kasalanan na nagawa ko. At wala naman ding naniniwala na kaya mo. Mas maganda ang buhay kapag
walang ministry, di ba? Walang pressure at walang responsibilidad. Anong mahalaga? Hindi ako tuluyang lumalayo sa ating Panginoon. Okay na ako na ganito. Ganito na lang ako. Akala mo ba? Akala mo ba na kababaan ng loob ang pananatili sa kinalulugmukan mo? Hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam na pagmamataas sa Diyos kung ikaw ay hindi magdedesisyon na magsisi at mananatili ka dahil lamang sa katwiran mo? Hindi na ako gagamitin ng Diyos. Magsisi ka! Humingi ka ng tawad at tulong sa Panginoon bago mahuli ang lahat. Ganito na rin ba? Ganito na ba ang kaisipan na mayroon ka? Kristiyano, may mga bagay ka din ba na kailangan mo isuko sa Panginoon? Alalahanin mo sinasabi ng salita niya. Magpapatuloy ba tayo sa ating mga kasalanan upang sumagana ang kanyang biyaya? Huwag naman sana! Huwag naman sana! Alalahanin mo! Mapagpatawad ang Diyos. Mapagpahinood ang Diyos. Mabiyaya ang Diyos. Mahal ka ng Diyos. Alalahanin mo siya. Magsisi ka. Bumalik ka sa Kanya. Hinihintay ka niya. Humakbang ka. Kristiyano, lumuhod ka. Magsisi ka. Magsisi ka. Minsan, naisip natin ito sa tuwing nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Mga bagay na hindi nais ng Panginoon na gawin natin. Ngunit naisip mo na hindi bang alalahanin o pagsisihan ng mga bagay na hindi mo nagawa o hindi mo nagagawa? Minsan, ang pinakamasakit na mga salita ay kung sana ginawa ko lang! Kung sana humakbang ako! Kung sana tinuloy ko, hindi sana! Sayang! 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 Sumuko ka na sa Panginoon! Huwag mong hayaang maging huli na ang lahat! Magsisi ka! Oh, kumusta ka? Andito ka pala? Di ba dito ka umuupo dati? Dito sa kinatatayuan ko. Di ba dito ka umaawit noon? Ang saya nakikita ng mga kabataan na sama-samang nagkakantahan, no? Tingnan mo yung mga may edad na. Nakikisaya at nakikilaro pa rin sila sa mas bata pa sa kanila. Alam mo ba yung mga kaedaran mo? Nakakatuwa ng puso kasi hanggang ngayon, nakakasama pa rin namin sila sa mahabang lakaran sa Solville. Ikaw, kumusta ka? Habang nakaupo ka ngayon dyan sa kinauupuan mo, anong nararamdaman mo? Sa bawat salita ng Diyos na naririnig mo, anong naiisip mo? May naaalala ka ba? Nakikita mo ba ang kalagayan mo? Tingnan mo ang sarili mo! Nararamdaman mo pa ba ang bigat dyan sa puso mo sa tuwing nakikita mo mga bagay na dati ay ginagawa mo pero hindi mo na ngayon nagagawa? Sa tuwing umaawit ang kwaran, hindi ba minsan sumagi sa isipan mo na sana ako rin? Na sana hanggang ngayon kasama ka pa rin namin na umaawit katulad ng dati? Sa tuwing nakakakita ka ng mga nagtuturo ng bata, di mo pa naiisip na sana ginagawa ko rin yan ngayon? Ikaw! Ikaw na nagsuko ng buhay sa Panginoon! Anong nararamdaman mo sa tuwing nakikita mo ang mga kasabayan mo na nagsuko ng buhay na ngayon ay ginagamit na? Naging pastor's wife. Di mo pa naiisip na sana ako rin? Na sana ako rin ginagamit na ng Diyos ngayon? Nakikita mo pa ba ang mga bagay na nais ng Diyos na gawin mo pero ngayon hindi mo magawa?
Kakaupo, darating, umupo, aalis, darating, umupo, aalis. Di ba nangako pa sa Diyos dati? Di ba sabi mo, na kapag ako nakapagtapos ng pag-aaral, kapag ako nakapasa, kapag ako nakahanap ako ng trabaho, at kapag natupad ko lahat ng mga pangarap ko, at hanggang sa pagtanda ko, ay sisiguraduhin kong lahat ay ipapagamit ko sa Panginoon. Nasaan na? Ano nangyari sa'yo? Nasaan na lahat ng mga pinangako mo? Magsisi ka! Sumuko ka na sa Panginoon! Huwag mo hayaang maging huli na ang lahat. Magsisi ka! Sa bawat madaling araw na nagigising ka, na tila kinakausap ka ng Diyos at sinasabing, Anak, kausapin mo naman ako. Magbasa ka ng Biblia. Manalangin ka gaya ng paggising mo ng ganitong oras na kausapin mo naman ako. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bumabangon ka ba? Bumabangon ka ba? Anong ginagawa mo? O nasasanay ka na hindi tumugon sa panawagan ng Diyos? Sa bawat mensahe na naririnig mo patungkol sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin, sa bawat paalala ng Diyos sa'yo ng pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos, nasasaktan ka ba? Nasasaktan ka pa ba? Sumuko ka na sa Panginoon! Huwag mong hayaang maging huli na ang lahat! Magsisi ka! Ang dami mong pagkakataon na makabalik at maging masaya sa kalooban ng Panginoon. Sa mga paulit-ulit na mensahe ng Diyos, sa bawat pangungusap niya sa iyo, sa bawat pagluhod at pagtayis mo dito sa altar, di ba umiiyak ka pa nga dati dito? Sa bawat panalangin mo sa Panginoon na Panginoon, suko na po ako! Patawaran niyo po ako! Tulungan niyo po ako! Nangangako ako na simula sa araw na ito, aayusin ko na po ang buhay ko sa harapan niyo. Panginoon, kahabangan niyo po ako! Ngunit sa pag-uwi mo, yan na naman! Wala na naman! Wala ka na namang hakbang na ginawa! Babalik ka na naman sa dati mong gawain! Hahawakan mo na naman yung cellphone mo! Babagsak ka na naman sa kahingaan mo! Wala na namang nangyari! Sayang! 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 Sumuko ka na sa Panginoon! Huwag mo hayaang maging huli na ang lahat! Magsisi ka! Tulungan mo ang sarili mo! Alam mo naman na kung hindi ka hakbang, walang magbabago sa'yo. Walang mangyayari sa buhay mo. Kung gusto mong bumalik sa Panginoon, tumakbang ka. Tulungan mo ang sarili mo. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Huwag lamang ang mga bagay na kasalanan na ginawa mo ang hihingi mo ng tawad. Hihingi mo rin ng tawad na lahat ng mga pinangako mo sa Diyos, pero hindi mo naman ginawa. Na ang buhay na yan na minsan sinuko mo, ngayon ay napakalayo na. Ang layo-layo mo na. Nananatili ka ba sa ganyan? Wag! Huwag kang manatili sa ganyan! Umakbang ka! Tulungan mo ang sarili mo! Sumuko ka na sa Panginoon! Huwag mo hayaang maging huli na ang lahat! Magsisi ka! Kalakip ng bawat pagsisisi ay ang tawag na bitawan at isuko sa Diyos ang lahat ng kasalanan at mga bagay na pinanghahawakan mo na hindi ka dapat sa harapan ng Panginoon. Bitawan mo! Ikaw. Oo, ikaw. Hindi ka ba mapagod? Ikaw na paulit-ulit na nagtatago. Ikaw na paulit-ulit na nagpapakasasa. Ikaw na pilit nagpapakatatag sa sarili mong lakas. Ikaw na may tinik sa puso. Ikaw na nakagapos sa kasalanan. Isuko mo sa Diyos ang kasalanan ng hawak mo. Kristiyano, let go and let God. Bitawan mo mga sugat ng kahapon. Pilit na hinahawakan mo. Ngunit ayaw mong bitawan, ipagkatiwala sa Panginoon. Suko mo na sa Kanya.
ang mga sakit at sugat na naranasan mo na hanggang ngayon pinanghahawakan mo. Mga sakit na alam mo namang hindi mo kakayanin sa sarili mo. Hayaan mo ang Diyos ang manghilom para sa iyo. Kristiyano, let go and let God. Bitawan mo ang galit na nasa puso mo at ang pagtatangi mo ng tao. Okay na kami. Pinatawad ko na siya. Pero hanggang dyan na lang siya. Wala na akong pakialam sa kanya. Siya, close ko. Pero yung isa, bahala na siya sa buhay niya. Wala naman siyang balak bumalik sa Panginoon. Panilin lang ng dyablo na isiping ito ay tunay na pagpapatawad o pagkakapatiran. Tandaan mo, true reconciliation builds relationship. Narinig mo ba yun? Hindi ka tunay na nagpatawad kung isnarado mo na ang puso mo sa mga taong nakagawa ng pagkukulang sa iyo. Huwag mong ayahan lamunin ka ng galit o inis na nasa puso mo. At mamuhay sa kasinungalingang walang mali sa iyo. Kristiyano, let go and let God! Bitawan mo ang mga kasalanan na pilit na tinatago mo na akala mo hindi nakaka-apekto sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pornography, bisyo, pagsasayaw, pagsusuot ng mga kasuot ang hindi kaya-aya sa harapan ng Panginoon. Addiction sa games, sa gadgets, sa K-drama, sa anime, sa social media. Maaari kang magpanggap sa harapan ng marami. Maaari kang magpanggap sa harapan ng maraming tao. Titingin ka sa harapan, titingin ka sa likuran, titingin ka sa magkabilang gilid, walang nakakakita, tumingin ka sa itaas, alam ng Diyos, wala tayong may tatago sa Kanya. Kunwari ay hihintuan mo. Pero maya-maya, kapag umatake na naman ang laman, ayan na naman, muli ka na namang magkukubli at babalik sa mga bagay na minsan mo nang itinago. Kristiyano, huwag mong itago. Huwag mo lang kasing itago. Kabataan, huwag mo lang basta itago. Isuko mo sa Panginoon. Kabataan, Kristiyano, let go and let God. Bitawan mo ang maling relasyon na hanggang ngayon pinipilit mo. Ano nang nangyari sa maghahanap ako ng tao na makakasama kung maglilingkod sa Panginoon? Bulag ka ba? Bulag ka ba sa mga naging bunga ng mga maling relasyon? Mga anak na walang ama, mga nagsasamang hindi naman kasal, mga mag-asawang naghihiwalay, mga asawang sinasaktan. Mabait naman siya. Dadalhin mo sa church. Gumising ka nga. Huwag mong ipilit ang sarili mong paraan. Sabihin na natin pareho yung Kristiyano. Pero tama ba ang lahat ng proseso? O may mga itinago kayo o itinatago na alam ninyong hindi pa naman dapat? Mga chat at calls. O ano? Hanggang anong oras kayo nag-uusap? Diba, umaabot kayo ng madaling araw? Na hindi mo namamalayan na inaago na niya ang oras mo para sa Panginoon. Mga kasunduan na may halong panilinlang. Kapag nasa tamang panahon na, ipagpapaalam rin kita. Ipapakilala rin kita. Pero ngayon, chat muna. Ang mahalaga, alam natin na mahal natin ang isa't isa. Tama ba yan? Tama ba yan sinasabi mo? Isuko mo yan sa Panginoon. Itama mo ang puso mo sa Panginoon. Kristiyano, let go and let God. Bitawan mo
ang kataasan ng puso mo. Pride goeth before destruction. Gusto mo ulitin ko sa'yo? Pride goeth before destruction. Hindi kailamang nakabuti sa isang Kristiyano ang pagmamataas. Ang mga magulang, ang mga pastor, ang simbahan at ang mga kapatiran, ang mga leaders na itinalaga ng Panginoon, nariyan sila para pangalagaan tayo. Katulad din natin sila. Nagkakamali rin sila. Minsan hindi natin maintindihan kung ano yung sinasabi nila at nais nilang gawin natin. Pero alam mo, ano yung kailangan mong gawin? Matuto kang makinig at magpasakop. Isugo mo sa Panginoon ang kaisipan na hindi mo kailangan ng sino man. Kristiyano, let go and let God. Bitawan mo ang pilit na magtakbo mo sa salita at kalooban ng Panginoon. Nahihirapan ka na. At alam mo kung bakit hindi ka makalapit sa Panginoon. Hindi ka makalapit dahil sa bigat na ikaw mismo ang may gawa. Mga kasalanan na ayaw mong bitawan. Mga bagay na pilit mong pinanghahawakan. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Kristiyano, let go and let God. Let go of all your sins. Let go of all the ways. Let go of everything that's holding you back. And let God empty your hands that He can fill it once again. Kabataan, kung nais mo pa magpatuloy sa Panginoon, kung concerned ka pa sa iyong spiritual na buhay, bitawan mo. Isuko mo sa Panginoon. Kristiyano, let go and let God. Masakit magbitawan ang mga bagay na sa katagalan ay nakasanayan na nating dalhin at ingatan. Ngunit ang mga bagay na ito'y kailangang maalis at tuluyan na nga mawala. Nais ng Panginoon, tatagyan mo ang sarili mong laman. Pasanin ang kanyang krus. Sumunod at bumalik sa kanya. Dahil kapag ang buhay mong iwinala mo para sa Panginoon, kapalit ay ang buhay na masusukungan mo sa Kanya. At sa bawat bagay na hiniling ng Diyos na bitawan mo, katumbas yung mga naiwang buwang sa mga kamay mo. Sa mga iniwan na mga kasalanan at isinuko, kaakibat ay mga bagay na nais ng Panginoon na gawin mo. Nais niyang dalhin at pakaingatan mo. Dahil ang pagbalik sa Panginoon ay hindi lamang pagbitaw at pagsuko, kundi pagbalik sa mga bagay na nais ng Panginoon na gawin mo at paglakad sa mga daan ng kalooban niyang tahakin. Balikan mo ang mga panahon na ang linggo ay para lamang sa Panginoon. Mga panahon na may takot pa sa puso mo na magliban sa araw na dapat ay sa Kanya lamang makatuon. Iapak mo muli ang mga paa mo sa simbahan ng may ngiti at mainit na pagbati. Manalangin ka muli. Manalangin ka muli na mangusap ang Panginoon sa mga bagay na inihahayag niya sa mga salita niya. At kumilos sa bawat pagpapagamit upang magsamba at magpuri sa Panginoon. Hayaan mong mamutawi muli sa mga labi mo ang pagnanais mo at paglingkuran ng Panginoon. Balikan mo ang mga bagay na magbabalik sa nalalagay ng puso. Balikan mo! Ilapit mo muli ang puso mo sa mga kapwa mong Kristiyano. Huwag kang magpalinlang sa bulong ng kaaway na nagsasabing, sapat ng ginawa mo, yaan mo na sila. Di mo naman din sila kailangan, hindi. Balikan mo ang pag-ibig mo sa mga kapwa mong Kristiyano. Idalangin mo muli ang mga kapatiran mo na nagdulot ng sakit sa puso mo. Ibalik mo ang galak mo sa paglilingkod at pag-unawa sa mga kapatiran mo. At idalangin mo sila. Maging kahinaan man nila o pangangailangan. Ibalik mo ang pag-ibig mo kay Kristo. Nang maibalik mo ang
pag-ibig mo sa mga kapatid mo nang walang kondisyon at hinihintay na kabalik. Balikan mo ang mga bagay na magbabalik sa nalalamig ng puso. Balikan mo! Balikan mo ang mga gawain na dati mo naman rin ginagawa. Ibalik mo ang pagnanais mo na maibahagi ang salita ng Panginoon sa mga kaluluwa na wala pa sa Kanya. Ilakad mo muli ang mga paa mo at buksan mo ang bibig mo sa kaligtasan ng Panginoon, kasabay ng pag-alala mo sa kaligtasan na minsan mo ring naranasan. Mahalin mo ang mga bagong Kristiyano, kasabay ng pagpapagamit mo upang sila ay lumago. Umawit ka muli ng may galak sa puso mo. Magturo ka ulit ng mga bata. Hawakan mo ulit yung walis kasabay ng paghawak mo sa galak mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ipagamit mo muli ang buhay mo saan man naisin at loobin ng Panginoon. Kapatid, balikan mo ang mga bagay na nagbabalik sa nalamig mong puso. Balikan mo! Balikan mo ang panalangin at pagmamahal mo sa salita ng Panginoon. Maglaan ka ulit ng oras na para sa Panginoon at sa iyo lamang. Hayaan mo na maramdaman mo ulit ang pagtangis sa mga bagay na inihahayag ng Panginoon sa salita niya. Hayaan mo na ipaalala niya muli ang mga pangako niya. At pahintulutan mo ang banal na spirito na malayang kumilos siya sa buhay mo. Kumising ka ulit. Hanapin mo ang kanyang presensya. Lumuhod ka at magpakaawa ka sa Panginoon. Lumuha ka muli. Lumuhod ka. At huwag na huwag kang bibitaw hanggat hindi mo nararamdaman ng tunay ang presensya ng Panginoon. Balikan mo ang mga bagay na magbabalik sa nalamig mong puso. Balikan mo! Balikan mo ang unang pag-ibig. Siya rin unang umibig sa'yo. Balikan mo si Kristo ang tagapagligtas mo. Balikan mo ang nagdulot ng kaligtasan at galak sa puso mo. Balikan mo ang mga panahon na ang tanging nais mo ay mapanatiling banal ang buhay mo. Sa pagnanais mo na makita si Kristo sa buhay mo. Ibalik mo ang lalim ng takot mo sa Panginoon. At higit sa lahat, ibalik mo ang pag-ibig mo sa Panginoon. Hayaan mo na muli mong marinig ang tinig ng Panginoon. Lumapit ka sa Kanya hanggang sa mawala ang ingay ng mundo. Hanapin mo muli ang mukha niya. Alalahanin mo hanggang sa muli mong masabi na it is the Lord. It is the Lord. Punuin mo muli ang mga kamay mo sa mga bagay para lamang sa Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon ang pumuno sa mga puwang sa iyong mga kamay. Dahil kung hindi mo siya hahayaan, kasalanan ang magbibigay at pupuno sa mga puwang na yan sa kamay at puso. Balikan mo, alalahanin mo, dahil hindi sa lahat ng oras ay mananatiling bukas ang pagkakataon. Uulitin ko, hindi sa lahat ng oras ay mananatiling bukas ang pagkakataon. At ang katunayan na naririnig mo ang mga salita ito, ituon mo ang pakinig mo sa nais sabihin sa iyo ng Panginoon, you're never too far to come home. Bumalik ka na habang hindi ka pa malayo. At kung iniisip mo na pagkatapos ng pagtitipon na uuwi na lang ako, gagawin ko lang, babalik na lang ako sa mga dati kong gawain at mga kasalanan na ginagawa ko. Bataan, gumawa ka ng desisyon sa gabing ito kasi sayang kung hindi ka gagawa ng desisyon. At kung iniisip mo na napakalayo mo na, ang katotohanan na naririnig ko ang mga salitang ito ay katunayan
ngayon na nangusap ang Panginoon na nagsasabing, you're never too far home. Lumapit ka, tumalangin ka, magpakaawa ka hanggang sa muli mo maramdaman ng tunay ang presensya ng Panginoon. Huwag na huwag kang bibitaw. Dahil mapagpatawad ako ng Panginoon. Balikan mo ang unang pag-ibig na siya rin unang nagmahal sa'yo. Dahil tanging ang Panginoon lang ang kanyang magbalik sa nalalamig ng puso. Kabataan, alalahanin mo. Alalahanin mo ang init ng paglilingkod mo. Alalahanin mo ang iyong pagbagsak. Kabataan, magsisi ka. Magsisi ka sa mga kasalanang ginawa mo. Magsisi ka sa mga bagay na hindi mo nagawa. Kabataan, balikan mo. At sa pagbalik mo, bitawan mo ang mga kasalanan na nagpalayo sa iyo sa Panginoon. Balikan mo ang mga bagay na magbabalik sa naglalamig. Kabataan, alalahanin mo ang unang nagdasal sa'yo. Hindi ka basta kabataan lang. Ika'y binayaran ng mahal na dugo ni Kristo. Ika'y pinalaya sa pagkakaalipin mo. Kay tao na binago ni Kristo mula sa kanyang lumang pagkatao. Mabuhay sa nakaraan. Pagsisihan at talikuran ang mga kasalanan na patuloy mo pinanghahawakan. Lumapit ka sa kanyang paanan